Turkey aatakihin ang Syria. Syrian President may mahalagang impormasyon na ibinigay sa Israel bago umalis ng bansa. Inihanda ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang isang malaking plano sa gitna ng kaguluhan sa Syria. Matapos tumakas sa bansa si Bashar al-Assad, ayon sa ulat, ang Turkey at ang mga suportadong milisya nito ay naghahanda para sa isang malaking pag-atake sa lugar na kontrolado ng mga puwersang Kurdish ng Syria nang magsimulang sumulong ang mga rebelde ng Syria na pinamunuan ng Hayat Tahrir al-Sham o HTS patungo sa Damascus noong nakaraang buwan. Binuksan ng Turkey ang isang panibagong laban sa Kurd gamit ang kanilang mga pinondohang milisya. Matapos mapatalsik si Assad, ang grupong Islamist na HTS kasama ang Turkey at ang Ankara-backed Syrian National Army o SNA ay naglungsad ng mga opensiba laban sa Kurd na hindi bababa sa 3 lokasyon, samantala nagpapala ang nangungunang komandante ng Kurdish-led Syrian Democratic Forces na maaaring humantong ang bansa sa panibagong madugong digmaang sibil kung ipagpapatuloy ng alyansa ng Turkey at HTS ang kanilang mga pag-atake. Ang posibleng aksyon ng Turkey sa Syria ay nagdulot ng pag-aalala sa Estados Unidos. Ang mga puwersang Kurdish ng Syria ay sinusuportahan ng Estados Unidos at itinuturing na pangunahing kakampi ng Washington sa digmaan laban sa Islamic State. Gayunpaman, itinuturing ni Turkish President Erdogan ang mga Kurds bilang kaaway. Inihahalin tulad ng Turkey ang SDF sa Turkistan Workers' Party o PKK. Ang PKK ay itinuturing na teroristang organisasyon sa Turkey at sinisisi sa mga pag-aalsa sa loob ng bansa. Matagal nang nagsasagawa ng mga pag-atake sa Syria ang militar ni Erdogan upang itaboy ang Kurds palayo sa hangganan ng Turkey. Ngayon, naghahanda na ang Turkey para sa isang malaking aksyon laban sa mga Kurds. Sa pinakahuling ulat, sinabi ng mga opisyal ng US sa Wall Street Journal na inihanda na ng Turkey ang kanilang proxy militia kasama ang mga komando at artillery upang maghanda para sa isang malaking pagsalakay sa hangganan ng rehiyong Kurdish sa Syria. Ayon sa opisyal ng US, maaaring magsimula na ang mga operasyong militar ng Turkey sa hangganan anumang oras. Noong Lunes, December 16, may mga ulat na nilabag ng Turkey ang tigil putukan sa pagitan nila at ng mga Kurds sa ilalim ng mediation ng US. Sinabi ng isang opisyal mula sa puwersang Kurdish na SDF na ipinaalam ng Turkey sa mga Kurds na tapos na ang tigil putukan at formal nang pumapasok sa estado ng digmaan ang mga Kurds. Samantala, ilang araw matapos mapatalsik sa kapangyarihan ni dating Syrian President Bashar al-Assad, lumitaw ang ilang ulat sa larangan ng geopolitika na nagsasabing ibinigay ni Bashar al-Assad ang mahalagang impormasyon ukol sa militar sa Israel na itinuturing na bansang kaaway kapalit ng ligtas na pag-alis sa bansa. Bukod pa rito, iniulat din na ibinigay ng dating Pangulo ang impormasyon tungkol sa mga imbakan ng armas at mga kritikal na lokasyon ng missile upang maiwasan ng Israel ang mga ito sa kanilang pag-atake. Ibinahagi ni Abdul Kadir Selvi, isang senior na mamamahayag para sa Turkish publication sa Hurriyet, ang isang nakakaintrigang revelasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, inihayag umano ni Assad sa Israel ang lokasyon ng mga imbakan ng armas, mga setup ng missile at mga fighter aircraft. Tila ito ay isang maingat na hakbang upang pigilan ang Israel na targetin at sirain ang mga strategic
point ng bansa. Mahalaga ring tandaan na matapos mapatalsik ang rehimen ni Assad, nagsimulang magsagawa ng mga air attack ang Israel sa iba't ibang mga posisyon ng militar ng Syria. Sinabi ng mga rebelde ng Syria na nakuha nila ang kontrol sa katimugang lungsod ng Dara noong Sabado, December 7, ang lugar na kapanganakan ng isang pag-aalsa noong 2011 laban kay President Bashar al-Assad at ang ika-4 na lungsod na nawala ng kontrol ang kanyang mga puwersa sa loob ng isang linggo. Ayon sa mga source ng mga rebelde, sumang-ayon ang militar na magsasagawa ng maayos na pag-urong mula sa Dara sa ilalim ng isang kasunduan na magbibigay ng ligtas na pagdaan sa mga opisyal ng army patungo sa kabisera ng Damascus na nasa halos 100 kilometers. Ipinakita sa mga video sa social media ang mga rebelde na nakasakay sa motorsiklo at ang iba naman ay nakikisalamuha sa mga residente sa mga kalye. Nagpapaputok ng mga baril ang mga tao sa pangunahing plaza ng lungsod bilang selebrasyon. Habang ang iba naman ay ibinagsak ang isa pang estatwa ng ama ni Syrian President Bashar al-Assad, si Hafez al-Assad. Samantala noong unang bahagi ng buwang ito, inukupahan ng mga tropang Israeli ang Mount Hermon nang pumasok sila sa isang demilitarized zone sa pagitan ng Syria at ng Israeli-occupied Golan Heights, kasunod ng pagbagsak ng gobyerno ni Assad na nagmarka ng katapusan ng digmaang sibil sa Syria. Ang Israel na nagsagawa ng isang malaking operasyong militar sa Syria sa loob ng ilang oras matapos mapatalsik si dating Syrian President Bashar al-Assad. Winasak ang karamihan sa mga infrastruktura ng militar ng Arabong bansa at inuukupa ang estratehikong Mount Hermon. Ito ay nagpahiwatig na maaaring ipagpapatuloy ng Israeli Defense Forces o IDF ang okupasyon ng pinakamataas na bundok ng Syria na matatagpuan sa buffer zone ng Golan Heights sa teritoryo ng Syria ng mas matagal kaysa unang inaasahan. Noong una, binigyan diin ng Israel na ang okupasyon nito sa Mount Hermon ay panandalian lamang at aatras agad ang IDF mula sa lugar. Ngunit ipinunyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bumisita sa mga tropang Israeli sa Mount Hermon noong Martes ang mga layunin ng Israel na nagsabing mananatili ang IDF sa rehiyon hanggang makahanap ng ibang kasunduan. Samantala noong Miyerkules, inulit ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang posisyon ni Netanyahu tungkol sa okupasyon ng Israel sa Mount Hermon na nagsasabing mananatili ang mga puwersang Israeli doon hanggang kinakailangan. Hindi binanggit ni Katz kung gaano katagal mananatili ang pangangailangang ito. Sinabi ng Israeli Defense Minister na gagamitin ng IDF ang Mount Hermon upang magbantay sa mga malapit at malalayong banta kabilang ang Hezbollah ng Lebanon at mga puwersa ng rebelde na nakuha ng Damascus matapos patalsikin si Assad. Ayon kay Katz, malapit nang matapos ng hukbong Israeli ang mga kinakailangang hakbang para sa kanilang deployment sa lugar at nagsimula na ang mga gawain para sa fortification. Noong unang bahagi ng buwang ito, inukupahan ng mga tropang Israeli ang Mount Hermon nang pumasok sila sa isang demilitarized zone sa pagitan ng Syria at Israeli-occupied Golan Heights, kasunod ng pagbagsak ng gobyerno ni Assad na nagmarka ng pagtatapos ng digmaang sibil sa Syria. Inilarawan ng mga opisyal ng Israel ang hakbang na ito bilang isang limitado at pansamantalang hakbang upang tiyakin ang seguridad ng mga hangganan ng Israel. Ngayong wala silang ibinigay na indikasyon kung kailan maaaring bawiin ang mga tropa. Noong nakaraang linggo, inutusan ni Katz ang mga tropa na maghanda upang manatili sa Mount Hermon sa buong taglamig. Noong Martes, pumunta si Netanyahu sa lugar para sa isang operational briefing kasama ang mga komandante ng militar at mga security officials. Ang mga aksyong militar ng Israel sa Syria ay matinding kinundina ng mga bansang Arabo na nananawagan sa international na komunidad na ikalang ang soberanya ng Syria. Habang iginiit ng Israel na ang kanilang
pasok sa Syria ay limitado lamang sa buffer zone at hindi isang permanenteng okupasyon. Ilang ulat sa media ng Israel ang nag-quote ng mga source na nagsasabing maaaring manatili ang mga puwersang Israeli sa buffer zone ng matagal na panahon. Mahalagang tandaan na inukupan na ng Israel ang rehiyon ng Golan Heights, isang estratehikong plateau sa katimugang kanlurang bahagi ng Syria na kalapit ng Mount Hermon. Inukupahan ng Israel ang rehiyon ng Golan Heights noong digmaang 1967 at mula noon ay tinutukan ng bansa ang lugar. Kahit na itinuturing itong iligal ayon sa international na batas, wala ni isang malaking bansa maliban sa Estados Unidos ang kumikilala sa pag-angkin ng Israel sa rehiyon.